yung Proxete nagawa ko 2013. Ito yung first movie ko. So, nung time na yun, parang gusto kong gumawa ng honestly, the reason why I made Proxete is because gusto kong gumawa ng film nung time na yon, and ang iniisip ko parang gusto kong gumawa ng low cost movie. So, yamang wala namang budget and wala namang mga producers, wala pa namang connection nung time na yon. I thought of making a film using yung mga available resources around me. So, sabi ko, kasi di ba pag gumagawa tayo ng short film during that time, gumagawa kami ng mga short film, mga nasa 20,000. So ang pag-compute ko ng budget for a full length noon, kung 20,000 per day, ang gagawa ko ng full length na 10 days, so dapat nasa 200,000 lang siya. Using yung mga available resources na meron ako sa probinsya. So sabi ko, sige, gagawa ko ng pelikula na dito lang iikot yung kwento kung saan ako nakatira, kasi dadalhin ko lang yung crew and iikot lang kami, siguro artista na maglalakad-lakad lang araw, sinusundan lang ng camera. Ganun lang kasimple yung goal ko at first. Pero syempre, hindi pala totoong 200,000 lang. Ganun. So, dahil nauna kong na-establish yung mga given resources ko, namely yung location, nag-isip ako ng mga kwento or material na available na din doon sa location na yon. So, unang-una, yung mga characters na mga nakita ninyo doon, yun na yun eh. Doon kasi ako lumaki. Doon ako pinanganak sa Proxete mismo. Sa place na yon mismo. Oo. So, yun na yung ginamit kong milieu, and then yung kwento ng OFW hindi naman siya malayo kasi kwento din naman kasi ng family ko yon. Yung mother ko is OFW talaga siya. Yung father ko, I lost my father kasi I was 8 years old pa eh. So meron yung time talaga na nung nag-OFW yung nanay namin, naiwan talaga ako dun sa bahay. Hindi naman ako mag-isa. Meron namang kakilala na parang titingin-tingin, somebody to check on me, mga kung kumakain pa ba ako or nakakapaglaba ba ako, gano'n. Pero ako kasi yung bunso. So, nung medyo lumaki na yung mga kapatid ko and nag-college na, nagkapag-asawa na, mayroon yung time talaga na ako lang talaga yung naiwan doon sa house. So, doon, dinevelop ko lang yung ano na yun, yung personal experience ko na yun doon sa place, and well, basically kaya nga parang ano siya, talagang semi-autobiographical siya eh. And yung pagbitay issue naman, parang during that time, nung dinedevelop ko yung story, yung concept, nagkataon na mayroong issue ng death sentence naman na mangyayari or that's happening sa isang OFW near my hometown. Sa Pangasinan area siya. So parang in-incorporate ko lang siya doon sa story para mas umangat yung tension. So yun, pinaghalo-halo ko na lang siya hanggang sa yun, nabuo yung Proxete, and then I submitted the concept, the script to Cinemalaya. And then yun nga, napili naman siya na maging part of the Final 10. Yun. Actually, some of them were able to watch the talkback. Akala namin the sum of the parts is the whole, no? Hindi pala. Yeah. Full length. Hindi pala siya kunwari kung 20,000 at tapos 20 minutes yung mo, and then you'll just add the running time. Akala mo ganun nga mo 100, 200,000 lang, and that time 500,000 yung binibigay ng Cinemalaya. No? So ang thinking mo, you can save kasya siya, and you extra man from that, no? And yun din, nabanggit mo rin kasi dun sa talkback na yung rates when you bring the rentals, no? When you bring the equipment and you rent them, tapos dadalhin mo siya sa hometown mo, sa Kamiling Tarlac, no? Nagdo-double yung rental fee if it's coming from Manila, no? Pansin namin, no? Lahat ng tao na bumibili doon sa Proxete ay hindi nagbabayad, no? What do you want to tell the audience? Well, that's very very common. And nung high school ako, dahil mag-isa ako sa bahay and yung nanay kong OFW, madalas na delay yung padala.
So, dumating yung time na parang mangungutang ako dun sa store ng mga kailangan ko. And then, pagka medyo madami na akong utang sa isang store, lilipat ako sa kabilang store. hanggang sa hanggang sa mga utangan ko yung lahat. Pero it's not naman bago, no, kasi I think doon sa probinsya kasi, lalo na kung it's a community of farmers, talagang uutangin nila yung mga yung kakainin nila while walang harvest. So parang din, pero I think it's a common thing din for village people, for Purok people, na talagang ma-involve sa pag-utang sa mga stores. Pero yun, personally, naranasan ko kasi talaga yung mautangan yung mga iba't ibang stores kasi nga nade-delay yung padala ko minsan. At saka I think din, doon sa mga tindera din, parang minsan kailangan din nilang mag-dispose ng mga paninda nila, kaya para umikot lang din yung mga hindi ma-expire yung mga pinapautang na din talaga yung mga paninda nila. Kami Tarlac is part of Central Luzon. And when you say Central Luzon, ano siya, agricultural, ano? Agricultural doon, yeah. Nakita naman natin yung part na naggagapas sila, no, nung mais ba 'yon. Yon, doon sa isang part ng story. But actually, when you look at it, it's child labor, no? Pero in the sitio in Purok 7, in Zone 7, parang lahat ng tao masaya. Doon sa Yeah. Parang yun yung napansin ko kasi 'di ba, if you're coming from a screenwriting class, yung problem na nila is coming from the OFW na bibitayin. No? So what decide na ang problem lang is coming from the outside and not within Purok 7? Again, most of the characters talaga na nakikita nyo dun sa Purok 7 are based on real life characters. Even yung mag-asawa na magkahiwalay, pero they still live in the same community. So yung mga anak nila, parang nagkakasalubong sila sa kalsada na medyo awkward. May mga dedma-dedmahan, ganyan. Yung mga bingo, even yung tricycle driver na Arsing ang pangalan is Arsing talaga. Hindi ko alam kung napanood na niya. Pero I think that's life kasi talaga in Purok is generally ganun masaya talaga siya. Oo. Although it's not always like that. I mean, syempre may mga tao pa rin naman yung mga yon, and syempre may mga pinagdadaanan din yung mga yon. Pero you see, there's a different sense of community kasi in Purok, dahil siguro you know each other and you have more time kasi to spend with each other So parang unlike sa Manila, pag naka-apartment ka o ganyan, yung kapitbahay mo, di mo pa nakakausap, or kanya-kanyang malditahan kayo. Pero sa community kasi, dahil doon kayo lumaki, so parang you get to know each other talaga in a deeper sense. So yeah, masaya. I think nature lang talaga ng mga taga-Purok na masayahin. So, and kapag ganoon din naman kapag may mga nagkaroon ng problem o pinagdadaanan yung isa, nature din nila, naging nature din nila na wala, damayan lang talaga yung mga may pinagdadaanan, something like that. Especially when as tragic as that. Well, nakikita naman natin yun kapag may mga namatayan or something. You feel the support of the community. The friend kasi has di ba? Parang has a condition. Yeah. And so ang rin ba doon, ang justification mo rin, it's someone na similar to a real life person in Siete? Or why did you decide na ganun yung friend niya, yung character played by Shin Lihener? Yung character ni Shin Lihener, parang wala naman exactly ganun doon sa Purok 7. Parang I got it from another Purok. Same barrio lang na na may cerebral palsy. Pa rin parang happiness talaga. It's being happy sa decision that you make. So hindi siya yung parang
kung anong condition, alam mo yon, kung mahirap ka or physically challenged ka, parang limited na yung pagiging happy mo. So, parang, ayun, parang sinasabi kasi generally ng community and even ng character na, although hindi naman talaga statement ng pelikula, pero siguro I just wanted to say that happiness is a choice. Kasi yun din, napansin ko rin na yung mga yung mga bata, hindi naman nila kinukot yan, no? Yung character, Mm. no? Hindi naman. Oo. See. Okay. Parang napaka-ideal pala nung Oo. nung purok. Well, no, yun, ko eh. And parang if I look at it, parang ang lesson that you're trying to impart, wag kang lumabas doon sa Purok 7 or else makaka-encounter ka ng mabibitay ka as OFW, no? Pero that's the Ang reality. danger. Yeah. Yun. Tapos marami rin nakarelate dito, no? At one point in our life, no, siguro baka nakakonect, yan si Jaime nakakonect siya, no? Nakikinood tayo ng TV, no, doon sa mga kapitbahay. Kung wala kayong TV or you would just like to enjoy the company of your childhood friend. So yung itong na to, ayun, laban ni Pacquiao and the like. Banggitin ko lang ang editor kasi nito ay si Top Nazareno, no, na nagtuturo rin or nagturo rin sa De La Salle College of St. Benilde. MMA nga lang. So karamihan ng mga pinapanood nila, no. Karamihan na nandoon sa TV, no, ay mga gawa ng Benilde ng MMA na students kasi may animation siya, 'di ba? So kung napansin niyo yung pag naglilipat-lipat ng channel, 'di ba? So when you look credits kanina, no, pinaroll ko naman yung closing credits. If you look at the credits, may mga acknowledgements ng ng mga works na ginamit, the excerpts for the TV shows, no, na pinapanood ng mga bata. Questions from the class while Derek Carlo is here? Dahil naman baka and yung film. We can relate dun sa mga stories. Kasi I remember staying in my cousin's house in La Union. Parang ganyan din yung buhay namin, no? We'll walk sa fields, tapos we'll play bingo. Yun nga lang, parang wala yata kasing palakang bukid do sa La Union. Kaya hindi namin na-experience manghuli mga palakang bukid at binebenta, no? What made you decide to use the Tagalog language? If you're basing this story from Kamiling Tarlac. What's Kamiling? Ilocano ba yun? Ilocano Ilocano kami eh. Wala naman kasi kaming luxury to train actors to speak Ilocano. And wala din naman kami makuhang Ilocano actor during that time. Remember that time yung Sinimalaya, yung mabilisan pa to. Hindi yung kagaya ngayon na parang you're given 1 year ahead to prepare. Diba? So, yung Sinimalaya ngayon, May pa lang this year, yung pang 2022, May pa lang this year na a-announce na eh. Yung Sinimalaya nung time na yon, kung this August yung festival, ngayong January pa lang siya in-announce. Ganon siya katay. So, well, ideal sana kasi nga regional filmmaking na Ilocano siya. Pero pag siguro nagkaroon ka namin ng enough resources, time, and training, baka inilocano ko siya. So, ayun lang. Resource limit lang talaga. Hindi rin naman sinabi na Kamiling, Tarlac, no? You have Purok 7 in other provinces. So, and it's in Tagalog, pwede mo siyang i-situate sa sa ibang province. Sa ibang province. Similar. Hi Direk. What took up the bulk of the budget for the film? Talent fees, professional fees ng crew kasi remember kapag gumagawa kami ng short film before, 'di ba? Lang parang thank you lang ganun. So nung gumawa kami ng full length para hindi siya nabilang. akala ko para mapapakiusapan din yung light crew or camera crew. Yung pala may bayad na.
So, yun, yung labor, yun yung ano. Kasi yung location, libre na kasi yun eh. Um, mas sa tao talaga. Kasi nakapanood ko rin yung ano eh, napanood ko rin yung mga films ni Direk Zig Dulay like Bambanti, Bagahe. What differentiates your style? No, dun sa style ni Direk Zig Dulay. Mas madali, sagutin ko muna kung ano yung pagkaka-similarity. Parang mas madaling sagutin. We both have love for hometown, our hometown. And siguro mga stories ng parang smaller individuals na hindi masyadong matatakal especially sa mainstream cinema. So, madalas kami magkasundo. In fact, yung Better Days ko na BL, na also original story, siya na yung kinuha kong parang script consultant. So, nag-exchange kami ng notes. So, even yung upcoming Cinemalaya film ko, The Baseball Player, nag-notes na din siya doon sa aking material, sa scripts niya. And even sa scripts din niya, nagbabasa din ako, nagko-comments din ako. So, yeah, I think meron kami nung parang sensibility, yung regional sensibility, magkaparehas kami ng wavelength. In terms of differences, hindi ko masyadong nakikita yung differences or I don't know. Actually, para kailangan ko tuloy pag-isipan kung ano yung differences. Kasi very similar. Ang dami nga nagsasabi na very similar. Siguro, siguro choice of topics or mga treatment. Kasi ako talaga, papunta ako sa mga bata, ganun. Mas lighthearted, mas comic. Siguro, well, comic din naman siya. Pero siguro yun, mga sa choices of characters, mas inclined ako sa mga younger characters, kids or teenage. Kaya usually yung mga festivals ko kasi doon napupunta children's or youth festival. Coming from Purok 7 kasi nung napanood ko yung Bambanti. Bata kasi yun eh, di ba? Bata din si Miko. Ko kasi na na bata yung difference lang. Tapos nung nakita ko Miko Laurente bata, tapos agricultural no sa Scarecrow Bambanti Festival. Yeah. Akala ko dati ikaw yung taga Isabela. at hindi si Dig taga Purok 7 din. Yung Purok niya 7 din talaga. Dulo. Sige, and then you directed yung Cinemalaya opening film na nasa Netflix na ngayon, no, yung 1 2 3 Gasping for Air. So looking at your experience no from Purok 7, ano yung mga naiwan? Ano yung mga dinala mo doon sa Gasping for Air sa 1 2 3? Coming from the Purok 7 na story. Is it still a Tarlac story? Or hindi na? Hindi, ang Gasping for Air, it's more of na siya, research based na siya. Unlike kasi yung Purok 7, parang wala naman masyadong research yun kasi all I had to do was just to look around para mabuo yung kwento With 1 2 3 parang mas found story na siya. Like pa din naman, may base pa rin or ano tawag doon? Na trigger pa din na-trigger pa rin ako ng personal experience kasi when I started working in Manila sa Malate, yung first na office ko. So every afternoon, every early night pagka bumababa na ako ng building and sasakyan na ng jeep sa bang street yun doon sa may Malate. May mga sumasalubong sa'yo na mag-o-offer ng sir 15 or 14 years old. Basta parang mamimili ka kung ilang age dapat yung gusto mo. So, syempre, coming from the province hindi ko alam yung mga kalakaran doon. So, parang that started my curiosity kung ano nga bang mayroong mundo doon sa part na ng Malate. And so, na-surprise ako kasi
Siguro dahil napapanood naman natin sa TV or nababasa naman natin sa mga news, sa media about child prostitution. Pero iba din pala kasi talaga pagka nagkaroon ka ng actual encounter doon sa isang ring na yon, sa prostitution ring. So ayun lang, nag-arise lang yung curiosity ko, and actually hindi naman yun agad-agad eh. Parang alam nyo ba, parang nag-start kasi mag-work ng Manila parang 2004 or 2005. Pero yung full length ko ay magagawa ng 2015 pa. So more than 10 years pa siya. Pero alam mo yun, alam mo kasing gusto mo talaga siyang gawin kung nag-stay siya sa'yo eh. If it just stayed there and nag-grow lang siya na nag-grow, parang hindi ka, bilang filmmaker, you'd know na hindi siya titigil lang doon. So, nung 2011 nagkaroon ako ng chance na gumawa ng short film about it. 1, 2, 3 din yung title niya. 1, 2, 3 din yung title niya. And then nawala din, natambak na naman yon. It's only in 2015 after co-writing Bonifacio under TBA Studios, when they asked me if I had stories to pitch. So sabi ko, meron akong gustong ikwento na matagal ko na ikukwento, pero parang alam mo, somehow parang itinago, shelf ko na din yung idea ng full length nito kasi 'di ba, who would produce movies nowadays about child trafficking? Wala naman interest, wala namang, lahat gusto mag-romcom, lahat gusto mag-mainstream, kumita or something. Pero when Sir Nando Ortigas of TV Studios and si Sir Ed Rocha asked me if I had like a story to pitch, I brought it out from the shelf. Present ko yung short film, and yeah, this is one of the stories that this is one story that I really wanted to tell. Sabi ko kasi no one's going to tell it. Sabi ko. So nung pinakita ko yung short film sa kanila, gusto ko itong gawing full length. Nag-yes sila. No, Nag-yes sila on the spot. Oo. Hindi mo pa siya pinitch before sa ibang sa Cinemalaya. Hindi mo pa na-pitch sa ibang studios before. Yung 1, 2, 3. Hindi. Hindi pa. Doon sa kanila ko siya unang pinitch na about if I had the story. Ano ba pang may mga nadala ko from Prof. Chete? Of course, the good thing about filmmaking kasi is that every project talagang mag-grow ka din. Meron kang mga natututunan. And from Purok Chete, dahil first time, syempre, ang daming first time sa Purok Chete. So, after Purok Chete, dami mo talagang mas naging mas naging excited ka kasi ang dami mo nang natutunan. Alam mo nalaman mo na dapat pala yung pag-budget mo ganito. Nalaman mo na dapat pala yung pag-handle mo ng mga actors ganito. Ang daming bagay. So parang more giggle doing Purok Siete. And then during that time, ang swerte ko din kasi si TBA binigay niya sa akin yung team ng Bonifacio, mga veteranong crew talaga. So I had Carlo Men for the cinematography, Roy La Chica for production design. Of course, si Sir Roy La Chica din yung nag-production design ng Goyo. Si Carlo Men, we should know Carlo Men, isa sa mga brilliant cinematographers, no? So, doon mas naging confident, mas na-boost yung confidence ko as a filmmaker dahil sa support ng TBA sa project. So, ayun, yun yung ko. Mas naging confident and mas naging eager ako to make more relevant movies. Ganun. Pero balikan natin yung Purok Siete, Direk Carlo. Kasi even if you had a lot of problems in budgeting, logistics of the film, if you look at the film, dun sa napanood lang nila or pinanood nila in another time, hindi siya obvious dun sa film. And then looking at the credits,
yung cinematography maganda, you had color from Marilyn Magsaysay, no? The Marilyn Magsaysay na colorist, no? So hindi mapapansin hindi Mm. mapapansin nung audience, no, yung mga problems dun sa Problems. and won a lot of awards. Now, how were you able to get this talented people knowing that from the talkback at problema sa pera? Okay, noong 2017, so yung Sinimalaya was in 2013. And then after that kasi nagkaroon kami ng producer eh. So in 2017, nag-remaster kami. Okay. So nagre-edit ito and then nagrekulay kami. Si Marilyn na yung kinuha namin to recolor. And then nagre-design din kami ng sound. Hindi na save lahat yung sound. Pero marami kaming mga na-cure. So yung napanood natin ngayon is the parang corrected version na of the problematic 2013. Yung 2013 kasi like ang dumi talaga ng audio. Yung nagkulay nun, hindi naman talaga colorist. First time din mag-edit nito. Mga ganun talaga siya. And then wala kaming studio. Wala kaming, what do you call that? Yung post house. Wala kaming post house noong 2013. So sa bahay lang kami nito nag-edit, bahay ng taga-kulay. Hindi ko matandaan kung sino nag-subtitle doon eh. Sa Sinimalaya yata. Yung ganun. Pero wala kaming post house. Noong 2017 lang kami nagkaroon. Nung sabi ni producer, sige, pwede pa naman siyang pagandahin eh. So, save natin kung ano pa yung kaya. Nag-dubbing kami. Although yung dubbing kasi namin, yung boses ni Migs, Iba na. Mababa na. Pero, mukhang hindi pa naman hopefully hindi naman masyadong halata kung alin yung mga bumaba na parts. Ayun, so medyo corrected na kasi yung napanood natin ngayon. Okay. Thank you for clarifying, no. Akala ko yun yung original noong 2013 no sa Sinimalaya. So yung yung bata na lalaki, no, yung kapatid ni Cristel Valentino doon sa film. And then we have students kasi here coming from different provinces, different regions, no. What are the challenges and the problems that you have encountered aside from the budget, no? Sinimalaya not fitting no dun sa budget nyo for the full length, no, as a regional filmmaker, ano yung mga naging na-encounter mo na problems along the way? Siguro actually ngayon even pandemic naman. I think isa sa mga nagiging struggles ko, if napapansin niyo hindi naman ako ganun karami gumawa ng film. I think because yung sort of the type of movies that I want to make, hindi talaga siya yung, alam mo yon, yung mga kumikita, hindi siya yung mga pang mainstream. So, marami akong mga ibang materials na dine-develop or pinipitch, pero hindi sila yung mga napoproduce. Kasi I think, ganun nga, parang nandun ako sa stage na madami ko pa kasing gustong ikwento din na mga regional or alam mo mga hindi siya yung mga hindi mainstream niche material. Siguro pagka mag-mainstream tayo kaya naman, pero unahin parang hindi ko kasi siya heart na unahin yung magpaka-romcom or something, knowing that there are more urgent or more important stories to tell. So ang hirap pa din eh, kahit alam mo kahit nakapag-awards ka na abroad, kahit nakapag-festival ka na, kahit kahit nagkaroon ako ng technical achievement. Yung technical achievement ko kasi yung 1 2 3, yamang naka Netflix siya. Pero still it's difficult to find financing sa mga projects na sa ngayon makaka-categorize natin as regional stories. So
Wala, parang swertihan din siguro, I don't think. I think yun minsan yung yung nagiging magical sa pagiging regional filmmaker, knowing na hindi ka naman ipoproduce ng mga mainstream or ng mga studios. Miracle na lang talaga na somehow nakakahanap ka pa din ng mga producer na maniniwala. Maniniwala at magsusuporta sa proyekto mo kahit alam naman nila na hindi naman siya kikita or hindi naman babalik yung pera. Ayun, yun pa rin talaga yung problem. Yung babalik talaga doon yung maghanap ng financer na maniniwala at susuporta sa mga stories mo na regional, knowing na ang hirap kung babalik man yung pera nila. Yun. Confirm ko lang, no? Right now, you're a writer and director, no, for GMA? Hindi ako nag-direct sa Ah. GMA. Nagsusulat lang ako. And then, you used to teach, di ba? Tama ba? Ng film, hindi. Hindi ako nagturo formally. Nag-tutor lang ako. Okay. Pero ang mo, undergrad mo, philosophy nga ba? Yeah, ang undergrad ko is philosophy. Minor in film. Minor in mass communication sa St. Louis University. Oo. What advice, no, can you give, no, doon sa mga student filmmakers natin na nandito, to the young filmmakers na nandito sa klase ng film and culture? Yep. Parati ko naman sinasabi na well, actually kahit sa anong endeavor naman, it's very important to know yourself. Importante malaman kung ano yung gusto mong gawin para alam mo kung ano yung tatahakin mo. It's not instant, no. It's not very easy to know what you want to do in life. Pero knowing yourself alone itself is a journey. So nanamin nyo yon. And if you think that meron kayong spark, meron kayong desire to become a filmmaker, kahit konting spark lang yan, you should give it a chance. Kasi for me, it's a crime. It's a crime if you do not give that little spark a chance to flare up. So, bigyan nyo parate, while you're still young, bigyan nyo parate yung sarili nyo ng chance to explore kung ano yung nararamdaman ninyo or naiisip ninyo na gusto ninyong gawin. So, try nyo lang yun. Try nyo lang yun. And then kapag nalaman nyo yun, it's important to spend time with if you want to be a filmmaker, it's very important to spend time or be with filmmakers. Yun kasi yung medyo nahirapan ako nung younger years ko kasi sinasabi ko sa sarili ko na gusto ko maging filmmaker, ganyan, pero nandun ako sa probinsya. Nagtuturo ako ng mga Koreano. Sabi ko, paano ako magiging filmmaker dito? So, may nag-advise lang din sa akin na friend, na journalist. Yun din yung sinabi niya sa akin. So, if you want to be a filmmaker, sabi niya, huwag ka dyan. Huwag ka nagtuturo dyan. Punta ka sa Manila kasi nandun yung mga filmmakers. Hanapin mo yung community ng filmmakers so that you'd think filmmaker. Ganon. So, yun. Kilala rin niyo sarili niyo and alamin niyo kung ano yung gusto niyo gawin. And then, hanapin niyo yung community na yun para you think like them. Ganon.